Ngayon, ang tinatanong ko sa iyo, bakit nyo itinaas ng 23 billion, okay, yung pong closing RAB ng third regulatory period at ginawa nyong 196 billion? There was already a reservation noted in the PID that the beginning balance that used and recommended by the RAAC is that I do not agree on that because of there was a decision made by the previous commission on the beginning of 2010 regulatory period. There was already an approved beginning balance, and that was used to roll forward the regulatory asset base to become the opening RAB on the fourth RP. Ang sinasabi mo, Commissioner, ay forecasting sa 2009. Kailangan yung forecast ang gagamitin natin. No, Mr. Chair, ang nangyari po, meron pong approved opening RAB in the third RP. So that was used to roll forward to the opening RAB. It was used to close. What was the approved opening RAB? Or closing, ano yan, opening or closing RAB? Opening RAB. Actually, ng third regulatory period? Yes, because the RAAC used the SKM valuation, the 2008, but there was an approved opening RAB in the third regulatory period. And it is already... No, wait. Mr. Chair. Commissioner Puentes, we are talking about third regulatory period closing RAB. I'm not talking about the opening RAB of the 2011 to 2015 opening RAB. Yeah. I'm talking about the closing. So, para maintindihan ng ating mga kababayan, ang pinag-uusapan natin dito, yung buong asset. Kasi yung sinasabi mong opening, nanggaling yun doon sa second regulatory period eh. Yun ang ginamit natin na parang opening ng third regulatory period. Now, matapos ang 5 taon, matatapos sa 2015, closing RAB na tayo. So, andun na po yung depreciation, andun na yung mga bagong equipments, andun na yung mga bagong projects. Now, ngayon, meron na tayong closing RAB. Ito na yung pinakakumpletong asset ng ating pong NGCP na magiging move forward tayo sa 2016. Yun ang gagamitin natin sa opening ng fourth regulatory period. Ngayon, ang tinatanong ko sa iyo, bakit nyo itinaas ng 23 billion, okay, yung pong closing RAB ng third regulatory period at ginawa nyong 196 billion? Kasi yun ang nag-manifest dito sa inyong decision eh. Dito sa inyong partial initial determination, ang sabi nyo, Commissioner, ikaw, si Digal, at si Lumbatan, ang sabi nyo, tama ang decision ng RAAC. Dapat, ang gamitin po natin sa computation, yung mga project na use and useful. Sinabi nyo dito eh, ang kailangan gamitin natin mga project sa computation ng ating opening RAB para sa fourth regulatory period ay use and useful, efficient na mga project. Yun ang sinabi nyo dito. Then, suddenly, dito sa decision nyo, sa final determination, sinabi nyo, hindi, as spent, lahat ng project ng NGCP, no, lahat ng kanilang mga CAPEX, hindi pa tapos, pabayaran na natin sa taong bayan. Ito ang binabanggit ng desisyon ninyo. Ang tanong ko, bakit? Mr. Chair, if I may, in the draft final determination, section 4.2.3, it was stated on how we adopted for this purpose the draft final determination. Why we adopted the 196 because of the use. If I may explain, there was an opening RAB in the third regulatory period. So that opening RAB came from the closing RAB of the second regulatory period. And now, the consultant used the 2008, wherein it was not even the closing RAB of the second regulatory period. Furthermore, there was an approved opening RAB for the third regulatory period in the final determination of the third regulatory period. So this figure was used
to roll forward the assets in the third regulatory period, that resulted to the closing RAB of the third regulatory period and to become the opening RAB of Commissioner. the fourth regulatory How much period. is that? Commissioner Come on. Fuentes, Come on. wait, please, I have still the floor. Please, Commissioner Fuentes, wag mo akong paikot-ikutin. Okay. I'm sorry Alam mo, about ang that, tinatanong ko is closing, not the opening. Yes. Hindi na makaka-apekto yung opening mo doon sa closing eh. Kasi ang closing, ito na yung total eh, ng asset eh. Ito na yun eh. So, nag-evaluate ang RAAC at ang NCL. Ang sabi nila, 173 billion. Bakit tayo magbabayad ng 40 million saka 12 million? Tapos hindi natin sila pakikinggan. Saka, eto, Commissioner Puentes, Commissioner Digal, Commissioner Lumbatan. Meron tayong actual and historical data and information. Ibig sabihin, tapos na kasi ang 2016 hanggang 2022 na kinoconsider natin sa fourth regulatory period. Tapos na eh. So, nag-apply ang NGCP. O, ito na mga datos namin. Ito na yung mga project namin. Ito na yung CAPEX namin. Ito na yung OPEX namin. Ito na yung taxes namin. Ito na yung depreciation namin. Kumpleto. Kukumputin na lang nila. Ang sabi nila, at ang sabi ng NCL, saka ng RAAC, 173 billion. Now, ang tanong, bakit ginawang 196? Yung dun sa final determination. Okay? We're just talking about the opening and closing RAB. We're not talking about yet the CAPEX. Ha? Sa CAPEX, ang laki ng application nila na pinaboran yung tatlo. Bakit? Unahin natin yung opening RAB. Bakit nag-jump ng 23 billion? Give me justifiable reason. Why? Samantalang yon ang recommendation ng RAAC. Yon ang recommendation ng NCL. Mr. Chair, may I? Please reply. I will try again on the opening RAB portion. Mr. Chairman, don't try to confuse this committee. Because ang parang, nanggaya yung sa 2000, sa second regulatory yung opening. Okay yun. Tapos na yun eh. Ito na yung computation eh. Nagsimula kayo sa 2011. Ito ang asset ng NGCP. Okay, nagpagawa sila ng mga project. Oh, eto na. Nag-close na tayo. Magko-close na tayo sa asset natin. Ito yung asset natin. At sa computation nila, sinabi nila 173. And even the two, Commissioner Maceda and Mona Lisa, agreed with the consultant. And the three of you agreed also dito sa partial initial determination. Pero binago nyo pagdating sa final. Ngayon, ang tanong, kung hindi mo masagot, Commissioner Digal, pakita natin yung ating yung final determination para dun sa proposal ng NGCP para sa kanilang CAPEX. Phase 1, yung phase 1. Ayan, sige. Medyo zoom lang natin. So mga kasama, ito yung NGCP proposal na submitted nila sa ERC. Yan po yung tinatawag na, pakisumpa ng konti. Unahin muna natin sa itaas. So yan ang tinatawag nating annual revenue requirement. Yan po nagde-determine kung yan lahat ng computation yan, bilyon yan. Ang katumbas po na yan, nababayaran po natin is 1 peso o minsan 0.90 cents per kilowatt hour. Lahat ng pinag-uusapan natin, bilyon piso na yan. Ang katumbas lang po niyan, piso o minsan 90 cents pa. Ngayon, ayan po ang proposal nila. Ang proposal po ng NGCP, which the three of you adopted, 35 billion sa 2016. Ang kanila pong return on capital. Yan po kasama na dyan yung kanilang CAPEX. Sa 2017, 36. Sa 2018, 38. Sa 2019, 41. Tandaan ninyo, ito po ay historical. Ito po ay nangyari na. Ito po ay i-compute na lang ng inyong consultant na binayaran ninyo ng 40 million at 12 million. Tapos hindi nyo susundin. Ngayon, ayan po ang kanilang tinatawag na CAPEX, 196 billion. Ang proposal ng NGCP.
Dahil yan po yung mga project na hindi pa naman po sa efficient, hindi pa naman sa useful, nakakarga na. So nga, andito po yung desisyon ng RAAC. Pababa ng konti. Ang sabi ng RAAC, sa kanilang computation at assessment, dahil binayaran sila ng 40 million at 12 million, 99 billion lang. Yung proposal nila ng 2016 na 35, ang sabi ng RAAC, 19 lang yan. Noong 2017, sabi ng NGCP, 36.3 yan. Ang sabi ng RAAC, hindi, 19.6. And so forth and so forth. 196 compared to 99. Doon po sa return of capital, kung titignan po ninyo, dyan na po nakasama yung mga depreciation, saka yung mga weighted average of capital. Ang sabi ng NGCP, noong 2016, 7.4 billion kami. Ang sabi ng RAAC, saka ng ERC approved, ayan, makikita po natin doon sa kanilang return of capital na sinabi ng ERC, 7.8. So in other words, Mr. Chairman, kung titingnan mo ang lahat-lahat ng asset na pinopropose ng NGCP, 387 billion ang proposal po nila para sa 2016 hanggang 2020. Yan po yung kanilang sinubmit sa ERC. Ang sabi ng RAAC, 183 billion lamang ang ating pong regulated asset base. Ngayon, ang tanong, again, sa inyong tatlo, dahil yung dalawa, nag-dissent at sinabi nilang, hindi, dapat 183 lang tayo. Bakit nyo pinayaagan na lumampas ang ating regulatory asset base nang umaabot ng 204 billion? Dahil yung 204 billion na yan, ikakarga yan sa taong bayan. At ano ang sinasabi ng EPIRA? Sabi niya, Section 34F, in determining the rate base, the Transco or any distribution utility shall not be allowed to include management inefficiencies like cost of project delays. Dito sa 387 billion, pinagsama-sama lahat ng project dyan. Hindi pa tapos, pinasisingil nyo na sa taong bayan. Ang sabi ng RAAC, NCL, hindi pa pwede. 183 lang. Now, your approval of this draft final determination is not in accordance with the EPIRA law. Sinasabi, huwag niyo isama eh. Bakit pumirma kayo? Well, the reason why I'm questioning this because this entails yung ating pong pagbabayad ng ating mga kababayan. Naiintindihan po ba ninyo? Ang repercussion nito? Tataas tayo ng 13 to 14 cents per kilowatt hour. At hindi natin marirefund yung sisingilin nila sa atin. Kung sakasakali na 183.4 billion ang gagamitin ninyo, makaka-refund tayo ng almost 95 to 100 billion. Nasaan ang ano nyo? Nasaan ang puso nyo dito? Nung kayo pumunta sa aking opisina, isa lamang ang biniling ko sa inyo. Andun kayo lahat. Kasama si Chairman Mona Lisa, kasama si Catherine Maceda. Ano sabi ko sa inyo? Di ba sabi ko sa inyo? Hahabulin kayo ng pagkakataon. Gamitin nyo yung tama, gawin nyo yung tama. Kasi taong bayan ang sisingilin natin ng sobra na sa sinasabi ng EPIRA, hindi bebede. Kailangan just and reasonable rate for the consumers. Now, please, explain. Kasi naniniwala ako, doon sa last hearing na sinabi ni Chairman Mona Lisa, magkakaroon pa kayo ng, I don't know, is it a final decision? Can you kindly explain to me? Kasi ako, sa ngayon, kapag yan ang ginawa ninyo, pinasingil nyo yung 204 billion sa CAPEX at yung 23 billion para doon sa opening RAB, magkakaproblema kayo. Ako mismo, magpapile na rin talaga ako ng kaso against you. Ma'am, can you kindly explain? The process for requires... Chairman Alice, you have the floor.
Mr. Chair. The process requires that after the public consultation, which was already concluded, our staff evaluated the comments, and now it's up to the final evaluation po of the commission. Whether we approve this, we uphold this, we make adjustments based on the comments received from all the stakeholders. So may meeting pa po kami about it. So may chance pa. So bakit kayo pumirma ditong tatlo? Binasa nyo ba to? Commissioner Digal? Yes, if I may. Yes, go Mr. ahead. Chair, Your Honor. I believe the slide that you showed earlier was pertaining to a partial initial determination. Tama. So that's provided po under the rules that we issued that. It's akin to what we call a provisional approval. We all do that for all cases po. It's not unique for NGCP. But, Commissioner, in the draft final determination, kung ano yung pinirmahan nyo doon, binawi nyo dito. At dito, sinasabi nyo, yung mga proyekto na sobra, 204 billion na ikakagawa sa tao, i-consider nyo as spent. At yun ang recommendation sa inyo ng NGCP. Am I correct? Application nila yan. Balik nyo yung ano. That's the application of NGCP. Mr. Chair, Your Honor, if I may be allowed, Yeah, sige, go ahead. a variance between a partial initial determination or a PA up to between the PA and the final authority, hindi naman po yan unique dito sa kaso na to. We have given provisional approvals din po sa ibang application, pero pagdating po ng final, iba po yon. And Commissioner, variance, ha? You're talking about variance? A Apo. variance of 204 billion and a variance of 222 billion? Are you kidding me? Hindi po yan unique na nangyayari. Pwede lang pong iba yung amount. Pero nangyayari po na iba yung provisional approval sa final po. Alam mo, Commissioner, huwag mo akong paikutin. Sige. Page 2. Page 2. Ayan. Sa page 2, makikita mo dyan yung application. Application kasi ng NGCP to, in-apply eh. At lahat ng in-apply ng NGCP, inaprubahan po ninyo. Nung una, inaprubahan ninyo, tapos nung huli, dalawa na lang yung natira sa inyo. Anyway, like for example, dito sa page 3 pala, page 3. Gusto ko lang malaman na kung what have you done dito sa page 3. Yan, katulad sa public relation and corporate social responsibility. Yung kanilang public relation and representation, nag-equate to ng almost 2.5 billion. Yung sa kanilang representation and entertainment, 800 million. Inaprubahan nyo ba to? Kayo nagkaroon ng proposal ng 387. Doon muna tayo sa CAPEX. Bakit ang CAPEX niyo po? 1 minute. Ha? Bakit po 196 billion po yung inyong pinropose na hindi pa naman po siya tapos, pinopropose niyo po? Attorney, ba't po kayo nagpropose ng 196 billion na CAPEX na kung saan ay kasama po dito ang iba't ibang mga proyekto ng 2016 to 2020 na hindi pa po tapos ay gusto niyo nang pabayaran sa taong bayan? Okay, Mr. Chairman, if I may, please proceed. Thank you, Mr. Chairman. Doon po sa, may nasasabi lang po kasi kanina, na lahat po ng in-apply namin, approved by ERC kaagad. Hindi po lahat. In fact, I am asking our finance to check. Kasi meron pa po kaming malalaking projects po, Congressman, 11 projects, ni hindi nila sinama. And secondly, doon po sa... Attorney, okay, yeah, okay. ang tinatanong ko po sa inyo, sa 196 billion, sabi ng RAAC sa NCL, ang approval lang po nila doon sa CAPEX is 99 billion, hindi po 196, katulad ng in-apply po ninyo. Bakit po ang in-apply nyo ay lahat ng hindi tapos
ay sisingilin sa taong bayan? Yun po tinatanong ko eh. Kasi yung application nyo nakalagay sa sa dokumento na sinubmit po ninyo. So Okay. 196 po yung apply nyo na hindi tapos, sisingilin natin sa taong bayan. Kaya nga, sobra po eh. Ang tanong ko nga po sa inyo, bakit po kayo nag-apply ng mga proyektong hindi tapos ay kailangang bayaran na ng taong bayan? Yun ang tanong ko po. Okay po. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, may I answer that? Yung, kasi po yung second regulatory period, yung third regulatory period, as spent po yung process na in-apply. So, we applied on the basis of that because even when we came in, even during transco time, ang nakita po namin is as spent yung inaalaw na methodology. From the perspective po of the investor, kaya yun din ang kaya those are the rules po eh. Yun ang rules ng ERC. So doon po namin in-apply yon. Okay. From can I continue po? Nakuha ko na po yung sagot niya. Okay. So, ang sinasabi niyo po, dahil ito po ang rules, no, nung second regulatory and third regulatory period, na sinasabi, pwede yun eh. Pwede. Na yung mga hindi pa tapos, ikarga na natin sa taong bayan. Sabi, pwede. But, in the fourth regulatory period, I'm pretty sure you are aware. Aware po kayo na may rules ang fourth regulatory period. Opo. According sa Article 4, hindi po allow. And if I may read, attorney, ito sinasabi, ERC will evaluate the actual expenditure of the regulated entity for the fourth regulatory period by examining its necessity and efficiency to ensure its consistency with the principles and provision of these rules in determining the annual revenue requirement. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, attorney, yung bang hindi tapos is efficient and necessity? Ang tingin po namin Hindi, dyan- Opo. Ang tanong ko po, attorney, yung hindi tapos na proyektong isinabmit nyo po sa inyong application, yung po ba ay efficient na? kailangan po namin, necessary po yan. Necessary po Hindi yung pa nga project. po siya tapos, paano siya naging necessary? Eh kung hindi nyo matapos, binayaran na ng tao yan eh. So, ang tanong po dito, Mr. Attorney Sagayo, hindi pa po siya efficient eh. Hindi pa siya useful. Hindi pa siya commissioned eh. Why do you have to charge the consumer? Mr. Chairman, Isipin nyo, Attorney Sagayo, you're charging us sa opening RAB 23 billion exceed. Sa CAPEX, 204 billion ang ginacharge nyo sa taong bayan. Ang tanong ko, bakit? Ang inalaw lang po sa inyo ng RAAC saka NCL para sa inyong CAPEX, alam nyo kailan? 13.3 billion kasi yun ang tapos nung 2016 to 2020. Pero sa application nyo, 179 billion ang sinisingil nyo po sa taong bayan. So ngayon, ang tanong ko po, attorney, ang rules sinasabi, hindi pwede. Ba't kayo nag-apply? no, Mr. Chairman, if I, correct me if I'm wrong, Mr. Chairman, but even in the rules, fourth regulatory period, it's suspend. Mr. May Chairman, I ask from the Chairman, as it's suspend, it's, ito na nga po, binasa ko na sa inyo, attorney. Hindi nyo ba nadinig? Ang sabi ko, Article 4, under the rules of the Commission for setting the transmission rates, provide, kukumpletohin ko po, other than the setting of transmission rates for the subsequent regulatory periods, this article shall govern the setting of transmission rates for the fourth regulatory period, covering the period from January 1, 2016 to December 31, 2022. ERC, again, will evaluate the actual expenditure of the regulated entity for the fourth regulatory period by examining the efficiency of the projects to ensure its consistency with the principles of the provision of these rules that was approved by the ERC. Yun ang sinasabi ko po. In the first place, dapat hindi po kayo nag-apply ng gano'n dahil may rules ang ERC at sinasabi nila, oh, hindi pa pwede itong itong hindi tapos
And these three commissioners agreed with you. Okay, Mr. Chairman. Insofar as those rules actually are concerned, we have a pending petition with the Supreme Court questioning the validity of the rules set by the Energy Bakit Regulatory niyo po Commission. kino-question ang validity? Dahil gusto niyong ipakarga sa taong bayan. Yung Hindi po. ano pong reason bakit niyo po kino-question ang validity ng rules ng Mr. ERC? Okay. Article 4. Are we talking about Article 4? Correct, Of the rules Mr. of Chairman. the transmission Correct. billing rates? Correct, Mr. Chairman. What is your reason behind why you are questioning yung mga proyekto na hindi pa po tapos ay ikakarga na sa taong bayan? Mr. Chairman, under the IPIRA, it is clearly stated that the rate-setting methodology should be internationally accepted. And it is mentioned there, RORB, What provision? under the IPIRA. Check mo. I will state you a provision that it states otherwise. EPIRA, Section 34F, that in determining the rate base, the Transco or any distribution utility shall not be allowed to include management inefficiencies like cost of project delays. Aliwanag, 34F. Tignan mo. Hanapin mo. No. Ang sabi, hindi pwede na ang transmission utility ikakarga yung mga management inefficiencies like mga project delays. Oh, delay yung mga project nyo, hindi pa tapos eh. Kinakarga nyo na sa amin eh. Bakit? Mr. Chairman, I agree. For delays attributable to us, I agree with that. But for delays not attributable to us, I beg to differ. Most especially, for example, narinig ko po kanina, Mr. Chairman, yung MVIP. Ang sabi po, delayed po kami dyan. May I ask ERC, paulit-ulit kanina po yung MVIP na delayed kami. And it was one of the cases na na-charge kami ng project delay. May I ask the Honorable ERC if we were penalized insofar as MVP is concerned? Attorney Sagaya, no? Attorney, Kasi medyo- wait. The time is still with the Honorable Dan Fernandez. One more minute. Hindi, So we dito will lang, have to Attorney move. Sagaya. Okay, Para so tayong... the question, we will ask the questions Yes, later para on. tayo magkaintindihan. Attorney Sagaya, minute. it's like this, Attorney Paul. Okay, wala namang pong problema yan eh. Kung yung mga proyektong yan talagang kailangan ng ating pong transmission facilities, walang problema. Ibig sabihin, tapusin nyo lang muna. Tapos saka po natin ikarga sa taong bayan. Kasi kung hindi po tapos, kasi may rules ang ERC eh, sinasabi nila pag hindi tapos, huwag nyo ikarga. Okay. Di ba? Opo. Oh, kasi sinabi po ng EPIRA eh. At yung pong EPIRA na gumawa, kumbaga, siya yung ating mother law na lahat ay ating sinusunod, eh in violation tayo. And even these commissioners who have signed the draft final determination, they are in fault. Why? Because pinayagan nila yun sa inyo eh. Na over 204 billion. Di mo ba? Oh, So we can agree on this, Attorney Paul Yeah, correct. Sagaya, Yeah. na sana po, sana, I don't know, but you have to decide, the ERC. Hindi naman po tayo makakapagkaroon ng finality. I know that you will be defending your reasoning, but that is, kung titignan mo ang sinasabi ng batas, hindi po tayo umaayon sa sinasabi ng 34F. At yun po sinasabi ko sa inyo, dahil ang sinasabi po, hindi po pwedeng ikarga yung mga project na delay. So, Mr. Chairman, I want to dwell with another issue, no? Para at least nabigyan naman po tayo ng... Last question, Sir Dan. hindi, paano magiging last question to? Opo, meron na kayong 5 minutes kasi take over lang kayo sa oras. Okay. Mr. Kasi ganun Chairman, lang po, yes. Mr. Chairman, so... So we will have to, I'll ask you one more question, then we will have Mr. Chairman, siguro, mamaya lang po uli para at least tuloy-tuloy po Diretso, ng okay. aking pong momento. Maraming salamat, Mr. Thank you Chairman. very much. Again, sir. Mga Mona Lisa, sana po sa susunod na hearing po, kasi naman, sana po tapos na po. And also the weighted average cost of capital, kung ano po talaga yung tama. At at the same time, yung pong mga commissioners, you still have the chance para baguhin po yung 204 billion na sobra
at yung 23 billion na opening RAB for the fourth regulatory period. Sana po baguhin po natin. Otherwise, hindi po ako nakikialam sa desisyon nyo. Kung ang desisyon nyo po ganun pa rin, so be it. So be it. But I'm telling you, alam na po ng taong bayan kung ano nangyayari. At hindi po kami papayag na sobra ang gagawin paniningil ng NGCP. Maraming po salamat, Mr. Chairman. Thank you very much, Honorable Dan Fernandez. We now proceed to the next interpolator. Thank you, Mr. Chair. Good evening, everyone. Just a few questions, Mr. Chair, sa NGCP. Sino kaya makakasagot? Attorney Sagayo, probably. Sir, magandang gabi po sa inyo. Good evening, Mr. Chairman. Good evening, sir. Honorable Gusto ko lang balikan yung mga konti na pag-usapan sa last hearing. On paper, ang NGCP po ay nagmamayari 60% Filipinos and 40% owned by Chinese citizens. Tama po ba yun, sir? Tama po. Ang purpose po ng requirement na ito na itinalaga ng ating batas ay para masiguro na Filipino ang in control ng NGCP. Tama po ba? Tama po. Oh, ito pong 40% na ito yung nagmamayari. Please correct me, sir, if my statements are yung State Grid International Development Limited o SGID. Ito po ba yung 40%? Attorney State Sagayo. Grid Corporation of China po. Opo. Tama po. Yung SGID naman po ay isang subsidiary ng state-owned State Grid Corporation ng China. Tama po ba yun? Tama po. In other words, yung gobyerno ng China ang nagmamayari ng 40% ng NGCP which controls the Philippine National Power Grid. Tama po, sir? Can you please repeat the question, Ms. In other words, yung gobyerno po ng China ang nagmamayari ng 40% ng NGCP. Parang state-owned po yan, Mr. Chairman. Parang sa atin po, parang government-owned or Opo, controlled kaya ko po corporation. tinanong yun nauna eh. Okay. Pero, so tama po. Tama po. So ito po ang gobyerno ng China na at present meron po tayong territorial dispute. Tama po. Tama po, Mr. Chairman. Doon sa West Philippine Sea. Kasi Attorney Sagayo po, sir, no? Yes po. I heard that you're also one of the directors of NGCP. Opo. Gano'n na po kayo katagal sa NGCP, sir? Since 2010, magkasama po kami ni Mr. C. 2010. 2010. So, kailan po ba pumasok yung NGCP? 2009 po ba? 2009. Ang operations, the incorporation of NGCP is February of 2008. So, isa po pala kayo sa mga original na nandiyan dyan na? Hindi po. Kami po yung bumili sa shares ni Mr. Rason. Okay po. Opo. Yeah. Pero matagal na po kayo dyan. So, isang dekada na, mahigit po, no? Opo. Base po sa isinumiti na General Information Sheet, ang chairman of the board ng NGCP po pasensya po, medyo nahihirapan akong basahin eh. Zhu Guan Chao. Tama po ba yung pronunciation ko? Tama po, Mr. Chairman. Na isang Chinese national na taga Beijing, China. Tama po. Tama po. Ang ibig sabihin po nito na kahit 40% owner lang ang mga Chinese ng NGCP, siya po ang naitalagang chairman. Tama po, sir? Chairman. Opo. So kayo po, bumoto rin po kayo. Kasama po ba kayo sa mga bumoto at pagpili ng chairman ng NGCP? As a member of the board, yes po. Kaibigan niyo po ba tong si Zhu Guangqiu? On a personal capacity, sir? Siguro po what I can say is kakilala po. Because I seldom see him. He's only here during board meetings. Okay po. Opo. Ako lang po, medyo nababagabag. Hindi niyo naman po siya personal na kaibigan. Binoto niyo po siya bilang chairman. Pinili Opo. niyo po siya. Opo. Bakit po kaya? Bakit po siya ang pinili ninyo? Kasi po sa the way, lahat po kasi ng executive officers ng NGCP, President, Chief Technical Officer, Chief Financial Officer, Corporate Secretary, Assistant Corporate Secretary, HR, lahat po yan Filipino.
Ang mga vice chairman po ng board, Sir, Filipino sorry din to po. cut you, sir. Opo. Sure. Limited time lang po kasi Opo, tayo. opo. I hope that you could just answer the question. Ano po yung reason kung bakit pinili niyo po si Mr. Zhu Guangchao as bilang yung ano nyo, chairman po ninyo? Kasi nga po yun, lahat po ng positions ng NGCP, puro Filipino ang nandyan. So we deemed it, anyway, ang chairman naman ng board, nag-preside lang naman during meetings. Sir, I'm sorry, with all due respect, sir. Opo. Yung ano lang po, yung we're just talking here. You Opo, don't opo, have to opo. be over defensive of the question. I'm just asking, gusto ko lang makuha yung thoughts nyo bilang one of the directors ba, na since binoto nyo yung isang Chinese national to be the chairman of NGCP. I'm trying to comprehend. Ano po kaya yung personal reason ninyo, other than yung binabanggit nyo na superficial, bakit po siya ang pinili ninyo bilang chairman ng NGCP? Personally po, Mr. Chairman, yan lang po ang rason on my part. Na Dahil parang gusto nyo siyang pagbigyan, dahil yung iba Pilipino na, yung chairman ibigay naman natin sa mga Chinese. Yun po ba yun? Kasi anyway naman po, ano po, number one, hindi naman po illegal. Yeah, no, sir, don't be... Sa akin lang, sir, no, with all due respect again, Opo, sir, opo. you don't have to be over defensive. I'm not saying that there's something illegal or may kamalian. I'm just trying to ask. Correct. Na sa inyo po, ako kasi pag bumuboto ko, pinag-iisipan ko eh. O yung simpleng sidecar driver doon sa amin sa Tondo, pag bumuboto, tinitignan niya yung pagkatao ng tao. O bakit ko po binoboto? Ganun din po siguro sa isang kumpanya. O pag binoboto ko to, hindi naman siguro dahil puro Pilipino na, ibigay naman natin sa Chinese yung chairman. Gusto ko lang pong makita without over-defending, sir, na wala namang illegal. No one here. Ako na po una, hindi ko naman sinasabi na illegal. Tinatanong ko lang po, with all due respect, Attorney Sagayo, bakit po ninyo binoboto ang isang Chinese national to be chairman in your own decision nyo po? Bakit po kaya siya ang pinili ninyo? Ano po ba? Sa akin, frankly po talaga, Mr. Chairman, yan lang po eh. At saka minority shareholder po sila, partner po sila. So, since nag-preside lang naman ng meeting, during board meetings, kahit paano naman as minority shareholder, baka okay lang na. May right din naman sila to become also an officer. No, of sure. the Yeah. So, just take your answer for what it is, sir. Ako lang kasi, iniisip ko, baka may rason talaga na deeper than that. No? So, yun lang. Gusto nyo lang pagbigyan yung mga Chinese na ibigay na natin yung pagiging chairman doon sa Chinese dahil yung iba Pilipino naman. Yun po ang rason ninyo. Tama po ba, sir? Is that right, sir? Kasi may right din po sila as minority shareholder nga po. So, at saka yung function lang po nila is really just to preside. So, we do not see anything wrong na ibigay din naman sa kanila considering that all positions in NGC po are occupied by Filipino citizens. Yeah, sir, wala naman sinasabing illegal or wrong. But I will just take your answer for what it is with all due respect. Sino-sino po ang mga Chinese nationals na nasa management ng NGCP, sir? Wala po, Mr. Chairman. Wala po. Wala po kahit isa. Wala po, Mr. Chairman. So kung wala po, sino po ba tong nakita ko po dito sa general information sheet. Pasensya na po ulit, medyo mahirap banggitin. Si Lee Sin Chua. Ang pangalan po niya ay Liu Sin Hua. Luis Sinhua, Mr. Chairman. Sino Director. po siya? Director po. Ano po Opo. ang function siya sa NGCP? Director po, Mr. Chairman, ng NGCP. Yun lang po. Opo. And Chairman of the Board Audit Committee. Chairman of the Board of Audit Committee. Opo. Paano po siya naging chairman of the board ng Audit Committee? Binoto rin po siya? Yeah, he was selected also. Sino po namili? Ng Board Audit Committee din po. At saka board ng NGCP. So, hindi lang po yung chairman ang Chinese na nakaupo. Hindi lang, plus the Board Audit Committee. Pangalawa po to na Chinese. Opo, opo.
Sino naman po si Liu Xiao? Pasensya na po, parang puro Chinese. Yung dila ko, hindi pang Chinese talaga. Mr. Chair, Liu Xiao. I do not know Hindi niyo po siya kilala? No. Hindi po. Sino po si Wenbo? Wenbo, I think you're referring to old directors who left already the company. Yeah, just tell me, sir. So, Wenbo used to be a director of NGCP po. Kailan po siya umalis? 2015? Used to be? A director po. Ano pong function niya other than being a director? There was a time po that he was the chief technical officer of NGCP. Sir, yung mga Chinese na kasama namin na sa NGCP ngayon, I'm assuming that they applied and were granted an alien employment permit by the Department of Labor and Employment. Tama po ba? Lahat po ng Chinese na nasa amin po ngayon have all the appropriate visas issued And they by were the Philippine given that government. position dahil wala pong Pilipino na makagagawa ng kanilang tungkulin. You're referring to CTO ngayon as we speak Yung now po? mga Chinese po na nasa inyo po ngayon. Yung mga Chinese po ngayon na nasa amin po, walang nag-o-occupy ng executive positions or managerial positions. They are just members of the board. So wala na po tayo sa technical management or anything. Wala po. Yes, the reason why I asked the question, Your Honor, dahil under Section 40 of our Labor Code, the employment permit that is issued for non-residents and aliens to be applicant employer at the determination of non-availability of a person in the Philippines who is competent, able, and willing at the time of application to perform the services which an alien is desired. Yung meaning ko po, yung mga dapat ma-pass on na technical aspects ng Chinese sa atin, dapat maipasa na sa mga Pilipino. Tama po ba? Opo. So it is your stand, sir, na wala naman talagang authority, control, or anything of vital position ang mga Chinese national sa NGCP? Wala po. Just a short manifestation, Mr. Chair, ang pamamahala po ng power grids ng ng ating bansa ay partially nationalized industry. In other words, Pilipino ang kailangan may control dito. Kung gano'n naman po pala, bakit pa may mga Chinese dito sa NGCP? Otherwise, nakakabahala po ito sa ating national security. Sa akin lamang pong pananaw, kung papayagan po ng ating batas ang 40%, nito ay pwede ring foreigners and case and Chinese nationals. Dapat nating siguraduhin ng pagpapatakbo nito ay eksklusibong nasa mga Pilipino. Like what you said, sir, there is no one-hit switch button na pwedeng patayin. Yun ang naririnig ko since last hearing. Tama po ba from NGCP? Wala po yan. Wala po. Fake news po yan. Fake news. But how are you certain, sir? Attorney Matibag already said earlier na may information sila that they do believe that it is possible to influence the system remotely. Ako lang po, as a Pilipino, nakakapagpaalala. I hope you understand my asking the questions dahil sa narinig ko kay Attorney Matibag. Sa akin lang, Attorney Sagayo, siguro hindi naman po masama na pakinggan ninyo at i-validate ninyo yung sinasabi ng kapwa Pilipino instead of simply refuting everything right off the bat. No, I think as Filipinos, we should all work together. Like I always said, sinabi ko sa nakarang hearing, Mr. Chair, wala pong magmamalasakit sa ating mga Pilipino, kundi tayo rin kapwa Pilipino. So I appeal NGCP. You know, naghihiring tayo dito, naglalabas tayo ng mga information. There are valid queries by the members. But sometimes ang naririnig namin sa inyo is over-defensive, na para bang tila bagang mali ang tanong ninyo. Ito ang dapat. Wala pong illegal. Lahat tama. Hindi porke walang illegal, ayos na sa national security natin. There are times and instances that
the laws can be circumvented. We should not allow it as Filipinos. And our primordial concern is the sovereignty of our country. As Filipinos, we should be patriots. Sir, you said earlier na patriots kayo. O di kung may narinig kayong Pilipino na nagsasalita, with all due respect, sir, na may concern, let's validate it. Let's be sure. Kung may mamanipula sa grid natin, sasabihin ba naman sa inyo na hindi namin kaya o kaya namin? Natural, itatago ng ibang bansa. Because kung sabotage ang intention nila, they would not let us know, Filipinos. Itatago sa atin at gulpi-digulat ang aabutin nating mga Pilipino. Kaya I appeal to everyone, let's all work together. Attorney Matibag, nagsasalita sila. Upuan natin, pakinggan nyo sila. Huwag yung parang nasa kaliwa, nasa kanan, nagsasabong tayo, pula sa puti. As Filipinos, iisa lang po ang kulay natin. Iisang bangkalan tayo sa Pilipinas. Pag lumubog ang bansa natin, sama-sama tayo. Let's all work together and let's listen sa kapwa Pilipino natin. Again, Mr. Chair, thank you for the time. And if I may just emphasize, lagi ko pong sinasabi, tayong mga Pilipino, wala talagang tutulong at magmamalasakit sa atin, kundi tayo rin kapwa Pilipino. Thank you very much, Mr. Chair.